kabaihan, kalusugan, at karapatan dito sa DWTD. Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod na si Cory De La Cruz ang nagsasabi sa inyo na magandang araw. Sana po lahat kayo ngayon ay masaya. Pinuha mo naman yung Cory De La Cruz. Sumobra ka naman. Kasi naman Ate Beth, the last time I remember nang wala ako dito sa ating radio program ipinakalala mo ako ng Cory De La Cruz. Sabi siya naman Cory ito. Okay, ngayon po ay November 5. At sinasabi nga natin na napakarami ng mga nangyari nitong mga nakaraan, dahil marami mga trainings na dinaluhan tayo, Cory, kasama nga tayo dun sa isang training, unang batch dito sa Manila, di ba? Oh, yes. So, that was a very successful training na inattenda natin. Naman. Talagang masaya siya. Oo. Ito ay tungkol naman saan? Sa responsableng pagkamagulang at ang family planning. O ang responsible parenthood and natural family planning, nakapasok lahat yun. So, tingnan nga natin, ano ba nga ang nakalagay dyan sa responsableng magulang. Kasi alam mo, di ba, nung nakaraan, nag-training tayo, binigyan tayo ng mga manuals. Siyempre, nandun din of course, batiin natin si Paulo. Okay. Si Paulo. Friends natin dyan, di ba? Si Eden de Vinagracia at lahat ng staff ng Topcom nandoon. Well, of course, nandun si Sir Thomas Osias, di ba? And not to mention, Ate Pe, isa sa mga favorite ko, ha? So, yung broadcaster na, si Angelo Palmones. Okay. Yan. O, sige. Okay, so, Cory, bilang isang responsable pagkamagulang, papasok tayo doon sa natural family planning na sinasabi, no? So, sabi nga diyan sa ating manual, Well, nakasalalay sa kamay ng mga responsableng magulang ang ikabubuti ng isang pamilya. Sabi nga nila, tungo sa isang matatag na komunidad. Dahil dito, mahalaga para sa mga magulang at ng mga magiging magulang na matutunan ang mga responsibilidad at obligasyon ng pagiging responsableng magulang. Kabilang narito ang kakayahan ng mga magulang na matugunan at maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak mula sa pagpapalaki hanggang sa kanilang pag-aaral. Responsable pagpapamilya mula kay Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. It begins with natural family planning. Natural. Simple at mabisang NFP. Madaling gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae. Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural. Pamilyang paularin. Mag-natural family planning. Call NFP hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng Popcom at ng himpilang ito. okay, balik tayo sa ating programa. Naputol kita kasi medyo excited ako doon sa information na yun, di ba? So, okay, diretsuhin pa natin. At tulad nga ng sabi ni Maricel Laksa at ng kanyang butihing asawa, Okay. Sige. Magkatuwang na responsibilidad ng mag-asawa na planuhin ang tamang bilang o laki ng pamilya ng kanilang makamtan, Gayon din yung tamang pag-aagwat at tamang panahon ng pag-aanak. Responsable ang mga magulang na magpaplano ng pamilya dahil sa pamagitan nito, naiiwasan ang mga sinasabi nating unplanned children at broken homes. At para sa tamang pagpaplano ng pamilya, siyempre po, pinapayo po namin dalawa ng aking kapartner, siyempre kumonsulta tayo sa pinakamalapit ninyong doktor, nurse, midwife, o barangay health worker para dito. Kasi mahirap din naman di ba? So, Cory, ikaw tatanungin kita, ano ba sa tingin mo yung pagiging isang responsableng pagkamagulang? Dito yung magulang na nanlalamang Actually, totoo naman lahat ng sinabi at ito yung batay talaga sa realidad, Ate Pe. Masasabi natin sa ating sarili na tayo ay isang kontentong magulang kung naibigay natin yung ating responsibilidad para sa ating mga anak. Hindi natin sila inanak lang na para basta lumitaw lang sa mundong ito, na nabahala na sila sa kanilang sarili. Magiging masaya tayo kung alam natin na naibigay natin sa kanila mula sa pagkain, siyempre masustansyang pagkain,
hindi yung parang kung ano na lang yung pwede nilang kainin or yung matikman na kulang naman sa sustansya. Pagkatapos, syempre, tama yan. ang kasunod niyan, yung pagdadamit sa kanila. Syempre, hindi naman kailangang magmukhang kawawa yung mga bata. Hindi naman natin sinabing kailangang ibili natin ng mamahaling damit. Basta Oo. yung naibibigay natin ng yung kanilang Wastong pangangailangan. Oo, wastong pananamit, wastong pagkain, and of course, ang isang pinakamahalaga dyan, aside from giving them all the values, di ba, yung mga magandang pagtuturo, yung pagpapaaral sa kanila para Edukasyon yan. para Oo. maging isang mabuting anak, mabuting mamamayan, at sabi nga nila pagka maunlad ang bawat mamamayan ng isang bansa, ibig sabihin niya na isang senyales na ang bansang ito maganda. O maganda rin yung, produktibo. produktibo ay in a sense na katulong natin dito o kasama dito ang mga magulang. Yes. Oo. Okay, sa bahagi ng tungkulin mga magulang kanina sinasabi mo yun. So yung pagdedesisyon ba nakakabuti ikaw magde-decide, halimbawa tayong mga magulang, tayo ba yung dapat ang mag-decide para sa kanila? What do you think? Kung halimbawa ako para sa anak ko, at active tayo, individual, naniniwala kung ang bawat nila lang ay may kanya-kanyang karapatan yan. Siguro sa in the meantime, doon sa paggabata pa lang sila. Kailangan lang dyan siguro yung magandang pagpapalaki. At yung gabay. Yung gabay sa kanila kasi tayo bilang magulang, nandoon yung, may sarili silang pag-iisip Ang sa atin is ibahagi sa kanila ano yung wasto, ano ba yung mali. So, para maganda ang kanilang paglaki, kumbaga. Okay, kaya kabilang narito ang kanilang pagdedesisyon kung ilan ang anak at magiging anak natin. O kaya, kaya nilang, kaya ito yung parang, kaya nilang bigyan ng mga pangangailangan ng isang bata, di ba? Sabi mo nga kanina, pag hindi sapat yung mga binigay natin sa kanila, lalaki rin to ng hindi rin maayos. At tingin mo ganun ba yun? Kasi Ate Pia, sa tingin ko yan kung ano yung kinalakihan kung ano yung nakita niya. Kagaya kami simpleng ano lang. Kumbaga lumaki kami sa simpleng bagay, naturuan kami ng kumbaga kung paano yung pagkasyahin ko ano yung nandyan. So napakadali na yun din yung isasalin mo sa mga magiging anak mo. Kumbaga yung ano yung nakopya mong good values, yung pagtitipid. So yung upbringing niyo sa pamilya, upbringing sa pamilya, nakikarry mo yan doon sa mga susunod pang mga anak mo. Okay. Tama. So, kabilang din dyan, kung ikaw ay isang responsable pagkamagulang, so kabilang din yan yung pagdedesisyon mo sa kanila at dapat may balik din yun, di ba? May sinasabi mo sa iyong programa na kapag may ibinigay ka, may sinukso ka pang gano'n, di ba? Meron in return, meron ka makukuha. Tama ba yun? Yes. Tama ba sinabi ko? Kumbaga sa kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya dapat sa pinakamahalagang aspeto ng pagdedesisyon, ito yun sa pagpa-family planning na ha. So mag-asawa ang kailangan nagde-desisyon dyan. Tama ba yun? Importante natin, especially yung ating mga asawang lalaki. Kaya dapat ang mag-asawa, doon sa training nga natin, di ba? Yung mag-asawa ang dapat laging nagtutulungan pagdating din sa usapin na to. Well, sige, tingnan natin. Bigyan muna natin ng isang paalala ang ating mga kababayan. Mukhang nawala ata ako. Responsableng pagpapamilya mula kay Maricel Laksa at Anthony Pangilinan. It begins with natural family planning. Natural. Simple at mabisang NFP. Madaling gawin. Ang NFP ay base sa pag-oobserba ng natural na senyales kung kailan mabubuntis o di mabubuntis ang babae. Mas maganda kung 3 hanggang 5 taon ang agwat ng panganganak. Correct ka dyan. Natural. Pamilyang paunlarin. Mag-natural family planning. Call NFP hotlines 531-6502 and 535-2226. Hatid sa inyo ng Popcom at ng himpilang ito. Okay, tama na naman yung sabi niya. Ano sabi naman? niya, di ba? Parang sa isa lang. Ang tamang pag-aagwat ng panganganak ay isang magandang pamamaraan para din sa kalusugan ng ina at ng babae, Ate Pe. Bakit naman? Naman? Biruin mo ba naman? Sorry pero ako hindi kasi nasunod dun Masyado mapagmahal yung aking asawa. Family planning nun. Oo, kasi, kumbaga, siyempre pag medyo bata ka pa, minsan yung disposition mo hindi pa ganun ka mature. Para it's very easy to go with the flow. Kumbaga, kaya mga anak ko medyo sunod-sunod. In ba yung pagsunod-sunod na pagbubuntis? Hindi naman, kaya lang sa kagaya ako, ang naging family planning ko na is natural family planning. Yung sinasabi ng lactational, amenorrhea, yan. Nagbe-breastfeed naman ako. Siguro yung una, 2 anak ko, yun lang yung magkasunod. And then, pag natural family planning, lactational